44 to 45, 46. It was now about the 6th hour, and there was darkness over the whole land until the 9th hour, because the sun stopped shining, and the curtain of the temple was torn in two. Then Jesus, calling out with a loud voice, said, Father, into your hands I commit my spirit. And having said this, he breathed his last. So according to Luke, mula sa ika-6 na oras hanggang sa ika-9 na oras, isang mahiwagang kadiliman ang lumukob sa buong lupain. So sa panahon ni Jesus, ang pagbilang nila ng oras ay nagsisimula sa pagsikat ng araw. So ang first hour nila before ay 6 a.m. So ibig sabihin, according to Luke, mula sa ika-6 na oras, alas 12 ng tanghali ng hapon, hanggang sa ika-9 na oras, alas 3 ng hapon, there was darkness over the whole land. Isang mahiwagang kadiliman ang bumalot sa buong lupain. So mga kapatid, ang kadiliman na ito, hindi ito isang natural na eclipse. Ang kadiliman na ito ay isang supernatural act of God. Ang kadiliman dito sa verse 44 ay hudyat ng judgment ng Diyos na ibinuhos sa kasalanan. The darkness that is proclaimed in Amos, in the Old Testament, Amos chapter 8 verse 9, as a judgment on sin was fully fulfilled at the Calvary. So ang kadiliman ay nagpapakita ng separation from God the Father as God the Son bears our sin. So sa oras na iyon, ang Ama ay binuhos niya ang kanyang galit sa kanyang anak. And that is exactly what Prophet Isaiah said, right? Isaiah 53:10, yet it was the will of the Lord to crush him. No? Anong ibig sabihin nito? Christ bore the full weight of God's justice. Ang kaparusahan na dapat ay para sa atin ay ibinuhos niya kay Jesus. So this is the time of divine judgment, mga kapatid. Ang Ama ay hindi lamang siya tumalikod sa anak, ipinaranas ng Ama sa anak ang bigat ng galit ng Diyos laban sa kasalanan. So ito ang oras kung kailan ang kasalanan ay ng sanlibutan ay inilagay kay Jesus. Si Kristo ang naging sin bearer natin. And according to 2 Corinthians 5:21, He made Him who knew no sin in our behalf, so that we might become the righteousness of God in Him. So the Lamb of God was sacrificed for our salvation. In the darkness, sa kadiliman, mga kapatid, justice was served, sin was paid, the wrath of God was satisfied. In the darkness, the substitutionary atonement is taking place. Ang kadiliman dito sa verse 44 na mababasa natin dito ay naglalarawan ng paghihiwalay ng Ama at Anak. That's why kung titignan natin ang context nito, on the 9th hour, sumigaw si Jesus ng salitang may malalim na ugat sa Old Testament. My God, on the 9th hour of kadiliman, my God, why have you forsaken me? Ang anak ng Diyos ay naka-experience ng alienation from the Father, not because of his own sin, but because of her sin. Si Jesus na laging kaisa ng Ama ay nakaranas ng severe separation. Ang God the Son na may perfect communion sa Trinity ay nakaramdam ng severe separation. God is holy, mga kapatid, and He cannot tolerate sin. And sin separates us from God, right? And when Jesus became sin for us,
naramdaman ni Jesus ang full force of that separation. At sa unang pagkakataon, naranasan ni Jesus ang tunay na alienation, ang abandonment. Naranasan ng anak ang tunay na pagkalayo sa Ama, ang lubos na pag-iwan ng Diyos dahil sa ating kasalanan. Ang sumpa ng kasalanan na dapat ay sana sa atin, ipinarana sa Kanya. My God, why have you forsaken me? Ang Greek grammar ng forsaken ay nasa aorist indicative form. Ibig sabihin, hindi siya continuous. Hindi siya continuous na action. Ang word na forsaken ay completed one-time action. So, kung titignan mo siya sa Greek grammar, this was the precise moment when God the Father judicially abandoned Jesus. As Jesus bear the full penalty of our sin. Ang pag-abandona ng Ama sa Anak ay complete to the point of substitutionary atonement. My God, why have you forsaken me? Ito ang pinakamatinding pagdurusa ni Jesus. Hindi ang mga pako sa krus, hindi ang mga latigo, kundi ang feeling of being abandoned by God. At bakit ito tiniis ni Jesus? Tiniis niya ito para hindi ka na mapalayo sa Kanya. I will never leave you. Never forsake you. Jesus experienced the most painful separation so that we could experience eternal fellowship with God. That's why sabi sa Romans chapter 8, for I am sure that neither death nor life nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. At nang pumanaw si Kristo, isang makapangyarihan ang nangyari. Verse 45, because the sun stopped shining, and the curtain or the veil of the temple was turned in two. Kung titignan mo natin ang slide, makita natin dyan ang temple. Yan ang tabernacle. Yan ang sacred place where Israelites encountered God under Mosaic law. At sa baba naman, nakita natin dyan ang floor plan. Yan ang floor plan ng temple. Makita natin dyan ang courtyard. Dyan pumapasok ang mga tao. At makita natin dyan sa courtyard ang bronze na altar. And according to Leviticus chapter 1, dyan inihahandog ang tupa sa sacrifice para sa ating kasalanan. And makita din natin ang bronze na laver. And according to Exodus chapter 30, dyan hinugasan ng mga pari ang kanilang kamay at kanilang paa as a symbol of cleansing. At makita natin sa loob ng courtyard ang holy place. No, ang holy place, yan ang place na pinapasok ng mga pari every day. At sa loob ng holy place, merong 7 branch na lampstand, merong table of showbread, merong altar of incense. At sa loob ng holy place, merong holy of holies pa. Ito yung holy of holies. At ang kulay pula dyan, makikita nyo yung guhit ng pula, yan ay curtain na humahati sa most holy place ng temple, the place where God presence dwells. Pero mabasa natin din sa verse 45, and the curtain and the veil of the temple was turned in two. Anong ibig sabihin mga kapatid? Wala nang hadlang. Wala nang hadlang. Ang curtain ay napunit. Hindi na kailangan ng seremonyang ito. Ang daan patungo sa Diyos ay open na. Hindi na natin kailangan na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga pare, sa pamamagitan ng mga offerings, sa pamamagitan ni Jesus. Ang dating hiwalay sa Diyos ng most holy place ngayon ay malaya na. May daan na tayo patungo sa presensya ng Panginoon. Christ Himself is our high priest. He is the Lamb of God. And according to Hebrews 10,
19 to 22, and so, dear brothers and sisters, we can boldly enter into heaven's most holy place because of the blood of Jesus, and by His death, Jesus opened a new life-giving way through the curtain into the most holy place. And since we have a great high priest who rules over God's house, let us go right into the presence of God in sincere hearts, fully trusting Him, for our guilty consciences have been sprinkled with Christ's blood to make us clean, and our bodies have been washed with pure water. Mga kapatid, dahil sa dugo ni Jesus, tayo ay malayang makakapasok sa kabanal-banalang dako. Because of the blood of Jesus, we have boldness to enter into the most holy place. Mga kapatid, ito ang katotohanan ng gospel. Jesus. Si Jesus ang ating tagapamagitan. The system offering is over. Hindi na natin kailangan ng mga dugo ng mga tupa o baka. The blood of Christ is the final and perfect sacrifice. Siya ang ating daan patungo sa Ama. And then verse 46, and Jesus calling out with a loud voice. Si Jesus ay sumigaw ng malakas. Ang mga biktima ng pagpapako sa krus ay karaniwang namamatay dahil sa matinding pagkapagod or pagkaubos ng kanilang lakas. At sa huling sandali ng kanilang buhay, halos hindi na sila makapagsalita. Pero makikita natin dito sa verse 46, siya ay sumigaw ng malakas. Jesus calling out with a loud voice. Bakit loud voice? Dahil hindi siya pinatay ng mga Roman soldiers, mga kapatid. Kusang loob ni Jesus, binigay ang kanyang buhay. Sabi nga niya sa John chapter 10, John 10:18, no one has taken it away from me, but I lay it down on my own. Walang makakuha ng aking buhay, kundi kusa ko itong ibinibigay. Ang malakas na sigaw ni Jesus ay hindi sigaw ng kahinaan, kundi ito ay sigaw ng tagumpay. Hindi ito sigaw ng pagkatalo, kundi ito ay sigaw it is a declaration ng natapos niya na misyon. Jesus is the King with absolute power until His last breath. Then Jesus calling out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. Ama, sa iyong kamay ay pinagkakatiwala ko aking espiritu. At kung mapapansin natin, ang first na saying ni Jesus sa cross ay napuumpisa sa Ama, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. Ang kanyang last na saying, it begins with the word Father as well. Father, into your hands. Matapos ang kanyang cry of abandonment, my God, why have you forsaken me? Makikita natin dito na ibinalik ni Jesus ang kanyang sarili sa Ama. Sa piling ng Ama, Father, into your hands I commit my spirit. The work of redemption is finished. Ama, ang gawain ng pagtubos ay tapos na. Wala nang natitirang puot ang Diyos laban sa kasalanan. Ang kaparusahan ay ganap ng binayaran ni Kristo. Justice was fully satisfied. At sa wakas, maaari na siyang bumalik sa kanyang Ama. Hindi lang basta sinabi ni Jesus ang mga salitang ito, Father, into your hands I commit my spirit. This quote is from Psalm 31 verse 5. Into your hands I entrust my spirit. You have redeemed me, Lord, God of truth. So, historically, culturally speaking, ang Psalm 31, ito ay prayer, ito ay dasal na itinuturo sa mga batang Hudyo bago sila matulog. So, kinote ito ni Jesus. Sinasabi ni Jesus na, Ama, tapos na. Tapos na lahat. Maaari na akong magpahinga sa iyo. Jesus is entrusting Himself to the sure hands of God the Father. Ang Greek word ng word na committed or commit ay nangangahulugang to entrust.
Paratitime, or to commit, to place in a certain care, to entrust for safekeeping. So ang word na commit, hindi ito word na ng despair, ito ay word of faith, word of assurance. Hindi si Jesus namatay dahil siya ay takot, hindi siya ay may tiwala sa Ama. Christ is not surrendering in despair. He is committing himself to the Father's care. Father, into your hands I commit my spirit. And having said this, he breathed his last. The Greek text literally says, he breathed out. Examnusen. Hiningal niya palabas ang kanyang espiritu. Hindi sinabing namatay siya tulad ng mga normal na paraan ng kamatayan. Si Jesus mismo ang sadyang naglabas ng kanyang hininga. Kung babasahin natin ang passage, hindi ito katulad sa mga normal na kamatayan ng tao where the spirit fades. Makita natin dito na si Jesus, active siya. He actively gave up his spirit. Ang kamatayan ni Jesus ay isang conscious, isang voluntary expression of his obedience to the Father. Sabi nga sa John 19:30, he bowed his head and gave up his spirit. Iniyuko niya ang kanyang ulo at ibinigay niya ang kanyang espiritu. Anong ibig sabihin nito? Hindi siya kinuha ng kamatayan, mga kapatid. Hindi siya pinatay ng tao. Kusang loob ni Jesus, ibinigay ang kanyang sarili para sa atin. Mga ganito, mga kapatid, ganito katindi ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Hinayaan niyang maganap ang lahat para matubos tayo sa ating kasalanan. Hindi siya namatay dahil siya ay mahina. But because this was his purpose from the beginning. Hindi si Kristo pinilit na mamatay, kusang loob niyang ibinigay ito. Sabi nga sa Acts 2:23, this man, this Jesus, delivered over by the predetermined plan and foreknowledge of God, you nailed to a cross by the hands of godless man and put him to death. Alam ng Diyos kung ano ang mangyayari. Alam niya ang kanyang nakahandang plano, at ang plano niya ay natupad ng si Jesus ay pinagkanulo. Siya ay pinako sa krus ng magitan ng makasalanang kamay. So si Jesus, mga kapatid, hindi siya namatay, hindi siya napilitang mamatay, hindi siya nagkulang ng kapangyarihan para iligtas ang kanyang sarili. No? Very clear ang sabi sa John 10:17-18, for this reason the Father loves me, because I lay down my life so that I may take it back. No one has taken it away from me, but I lay it down on my own. I have the authority to lay it down, and I have the authority to take it back. This commandment I received from my Father. Ang aking buhay ay binigay ko upang ito ay kunin ko muli. Walang makakuha ng aking buhay sa akin, kundi kusa ko itong ibinibigay. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Siya ang may tunay na kontrol sa lahat ng nangyayari. Siya ang may kontrol even sa kanyang kamatayan. Siya ang Diyos na may authority sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, kapag nagtiwala tayo sa kay Jesus, ang ating kaligtasan ay sigurado. Dahil siya ang may kontrol, siya ang may hawak nito. He was pierced for our offenses. He was crushed for our wrongdoings. The punishment for our well-being was laid upon him. And by his wounds, we are healed. Mga kapatid, the death of Christ was not just a tragedy but a triumph. Siya ang naging kapalit natin. Siya ang tumanggap ng kaparusahan para sa atin. Siya ang dala ng bigat ng kasalanan para tayo ay maparaya. Sabi nga sa Romans chapter 5, and since we have been made right in God's sight with the blood of Christ, we have been justified in God's sight with the blood of Christ. He will certainly save us from God's condemnation, for since our friendship with God was restored by the death of His Son, while we were still His enemies,
we will certainly be saved through the life of His Son. Mga kapatid, nung sabi sa Romans 8, therefore there is now no condemnation at all for those who are in Christ. Ang ating kaligtasan ay hindi nakasalalay sa ating kakayahan, kundi sa natapos na gawa ni Kristo sa cross. Ang kapatawaran ng ating kasalanan ay sure na, ay sigurado. Our standing before God is not based on our good works or goodness, but on the righteousness of Christ. No? Hindi na natin kailangan mag-alala kung sapat ba tayo sa Diyos dahil sa ginawa ni Kristo sa cross. Hindi na tayo tinanaw ng Diyos bilang makasalanan, kundi bilang kanyang mga anak na tinubos. We are justified, we are cleansed, and we are forever naligtas sa kanyang kamay. So ang tanong, bilang mananampalataya, ano dapat ang ating tugon? No? As a believer, what should be our response? Simple lang. Verse 47. Now, when the centurion or the Roman officer saw what had happened, he began what? Praising God. He began praising God. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Let us come to Christ with confidence. Let us proclaim the goodness of the cross. Si Kristo ay namatay, ngunit siya ay nabuhay muli. At dahil siya ay buhay, tayo rin ay may buhay na walang hanggan. To God be the glory.